Isang bilyonaryong British, isinuko na ng mga pinakamahuhusay na ospital at doktor sa London. 1 taon at 3 buwan nang walang malay. At 1 buwan na lang ang natitirang panahon sa kanya. Para na ring patay si kuya, itigil na natin ang life support. Ang kapatid niya'y naghahangad ng yaman at idineklara ng mga doktor na wala ng pag-asa, ngunit sa sandaling iyon, isang babaeng manggagamot mula sa Pilipinas ang dumating. May pag-asa pa po. Nang hawakan niya ang kanyang manipis na karayom, pinagtawanan siya ng mga doktor na British. Akala mo ba uubra rito ang mga pamahiin ng mga taga-silangan? Ngunit sa unang tusok pa lamang ng karayom, isang himala ang naganap. Ano kaya ang nangyari? Laging makulimlim ang umaga sa London. Mula sa bintana ng 12th floor VIP ward ng St. Mary's Hospital, matatanaw ang ilog Thames na dumadaloy sa karaniwan nitong kulay. Ito ay isang espesyal na lugar na para lamang sa mga pinakamayayamang tao sa buong Britanya. Ngunit noong Oktubre 2024, ang marangyang silid na ito ay nababalot ng kawalan ng pag-asa. Sa ibabaw ng kama, may isang lalaking nakahiga. Si Richard Hawthorne, 62 taong gulang, isa sa 5 pinakamayamang tao sa United Kingdom. Isang real estate magnate at henyo sa financial investment. Dati, may biruan pang siya ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusali sa sentro ng London. Ngunit ngayon, nakakabit sa kanyang buong katawan ang iba't ibang aparatong medikal. Ang ECG monitor ay naglalabas ng monotonong tunog na beep-beep. Isang ventilator ang humihinga para sa kanya. 1 taon at 3 buwan. Eksaktong 1 taon at 3 buwan na ang lumipas mula nang siya'y bumagsak. Dad, bulong ng babaeng nakaupo sa tabi ng kama. Siya, si Emily Hawthorne, 35 taong gulang, ang kaisa-isang anak ni Richard. Namumugto at mapula ang kanyang mga mata. Araw-araw siyang naroroon. Umuulan man o umulan ng nyebe, hindi siya lumiban. Kahit isang araw, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor na maputi na ang buhok. Si Dr. John Williams, isang respetadong neurologist at dating manggagamot ng British Royal Family, Miss Hawthorne. Mababa at mabigat ang kanyang boses. Nagkaroon kami ng pagpupulong kanina. Nanigas ang katawan ni Emily. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Ang konklusyon po ng medical team ay wala ng saysay kung ipagpapatuloy pa ito. Tila gumuho ang mundo ni Emily. Anong ibig ninyong sabihin? Buhay pa ang tatay ko. Kailangan po ninyong pag-isipan kung ano ang kahulugan ng pagiging buhay. Ang ama ninyo ay humihinga lamang dahil sa tulong ng makina. Halos wala na siyang brainstem reflexes. Sa loob ng mahigit 1 taon, wala pong naging pagbabago. Itinuloy ni Dr. Williams ang pagsasalita habang binubuklat ang chart. Ginawa na po namin ang lahat. Nagpatawag kami ng mga eksperto mula sa Oxford, Cambridge, at maging sa Johns Hopkins sa Amerika. Ngunit iisa lang ang kanilang konklusyon. So, gusto ninyong sumuko na lang ako? Nanginginig ang boses ni Emily. Hindi malaman kung dahil sa galit o sa lungkot. Kailangan na po nating isaalang-alang ang pagtigil sa life support. Dahil sa mga salitang iyon, napabangon si Emily. Hinding-hindi, malakas ang tatay ko. Siguradong magigising siya. Miss Hawthorne, huwag po kayong magpadala sa emosyon. Sa medikal na pananaw? Medisina? Ano ba ang nagawa ng medisina ninyo? Tumataas na ang boses ni Emily. Gumastos kami ng bilyon-bilyon sa loob ng 1 taon. Mga pinakamodernong kagamitan, mga pinakamahuhusay na doktor. Pero ano ang resulta? Wala kayong nagawa. Napabuntong hininga si Dr. Williams. Ito po ang limitasyon ng modernong medisina. Kailangan ninyong tanggapin. Limitasyon? Sarkastikong sabi ni Emily. Kung ganoon, kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Kung hindi ninyo kaya, baka may ibang makakagawa. Anong ibig mong sabihin? Medisina mula sa silangan. Acupuncture, tradisyonal na panggagamot. Narinig nyo na ba? Kumunot ang noo ni Doktor.
Williams, hindi iyan agham. Isa lamang iyong pamahiin. Wala akong pakialam kung pamahiin man yan o ano. Sigaw ni Emily. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kahit sa demonyo makikipagkasundo ako, mailigtas ko lang ang tatay ko. Katahimikan. Tanging ang tunog ng ECG monitor ang pumuno sa silid. Unang nagsalita si Dr. Williams. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Magdesisyon kayo sa loob ng panahong iyon. Tumalikod siya at lumabas. Pagsara ng pinto, napaupo si Emily. Hinawakan niya ang kamay ng ama at humagulgol. Dad, please. Gumising ka na. Please. Malamig at malambot ang kamay ni Richard. Para bang wala ng buhay. Ngunit naramdaman ni Emily ang bahagyang init. Isang patunay na buhay pa siya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Si Miss Emily Hawthorne po ba ito? Isang boses ng babae. Hindi pamilyar. Hindi ito British accent. Sino po ito? Ako po si Dr. Elena Santos, mula sa Pilipinas. Isa po akong espesyalista sa neurorehabilitation gamit ang tradisyonal at integrative medicine. Ibinigay po sa akin ng dating sekretarya ng ama ninyo, si Mr. James. Narinig ko po ang tungkol sa kalagayan ni Mr. Richard Hawthorne at sa tingin ko po ay makakatulong ako. Napigil ni Emily ang kanyang hininga. Talaga po? Kaya ninyong gisingin ang tatay ko? Wala pong kasiguraduhan, pero masyado pang maaga para sumuko. Marami na po akong nagamot na katulad niyang pasyente sa Pilipinas. Katulad na pasyente? Mga pasyenteng na stroke na mahigit 1 taon nang nasa vegetative state. 3 sa kanila ay tuluyang gumaling at 2 naman ay bahagyang nakabawi. Nanginginig ang kamay ni Emily. Kailan po kayo makakarating? Bukas po ay darating na ako sa London. Diretso na po ako sa ospital. Napatay ang tawag. Tumingin si Emily sa kanyang ama. Sa labas ng bintana, nagsimulang sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Isang pambihirang sikat ng araw sa London. Dad, narinig mo ba? Nagkaroon na tayo ng pag-asa. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng ama. Iba na to ngayon. Nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, ang daliri ni Richard ay bahagyang gumalaw. Guni-guni lang ba niya? Pinigilan ni Emily ang kanyang hininga at pinagmasdan. Muli, ang hintuturo ay malinaw na gumalaw. Dad! Sigaw ni Emily. Nurse! Doktor! Halikayo, bilis! Naging magulo ang pasilyo. Nagtakbuhan ang mga medical staff. Anong nangyayari? Gumalaw ang daliri ng tatay ko. Tiningnan ng isang nurse ang kamay ni Richard. At umiling ito. Malamang po ay involuntary muscle spasm lang iyan. Nangyayari po iyan paminsan-minsan. Hindi! Kitang-kita ko! Ngunit walang naniwala sa kanya. Hindi nawalan ng pag-asa si Emily. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi. Nagsisimula ng tumugon ang kanyang ama. Na ang doktor na darating bukas mula sa Pilipinas, si Dr. Elena Santos, ay magdadala ng pagbabago. Lumalim na ang gabi. Tahimik ang pasilyo ng ospital. Tapos na ang oras ng pagbisita, ngunit hindi umalis si Emily. Isa iyon sa mga pribilehiyo sa VIP ward. Nakaupo siya sa sofa sa tabi ng kanyang ama. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-search. Dr. Elena Santos, Traditional Medicine Philippines. Lumabas ang mga resulta. Nagtapos sa University of the Philippines College of Medicine. May post-doctoral fellowship sa neuroscience sa Johns Hopkins. Pinakabatang doktor sa Pilipinas na may espesyalisasyon sa integrative medicine. Napakaganda ng kanyang mga kredensyal, ngunit mas nakakagulat ang mga kaso na nagamot niya. Isang pasyenteng na aksidente sa sasakyan na 3 taon ng comatose at tuluyang gumaling. Isang corporate chairman na nawalan ng malay dahil sa cerebral hemorrhage, nakabawi sa loob ng 1 taon. Ang huling pag-asa ng mga pasyenteng sinukuan na ng kanluraning medisina. Sunod-sunod na lumabas ang mga artikulo. Bumilis ang tibok ng puso ni Emily. Totoo kaya ito?
O isa na namang kabiguan? Biglang nagbago ang reading sa ECG monitor ni Richard. Mas bumilis kaysa dati. Tinitigan ni Emily ang mukha ng kanyang ama. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga talukap. Ngunit naramdaman ni Emily, may nagsisimula na, ang simula ng isang himala. Kinabukasan, 9 ng umaga, ang conference room ng Board of Directors ng ospital ay puno ng tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga taong nakasuot ng itim na suit. Ang Board of Directors, medical staff, at ang pamilya ni Richard. Nakaupo si Emily sa dulo ng mesa. Mahigpit na magkakakuyom ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga hita. Sapat na para bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang agenda natin ay ang pagpapasya sa pagtigil ng life support ni Mr. Richard Hawthorne, sabi ng chairman ng board sa mabigat na boses. Isang lalaking nasa ika-70 taon. Sa likod ng kanyang salamin, matalas ang kanyang tingin. Dr. Williams, pakibigay ang inyong medical opinion. Tumayo si Dr. Williams. Si Mr. Hawthorne ay bumagsak noong Hulyo 15, 2023 dahil sa cerebral hemorrhage. Naging matagumpay ang operasyon, ngunit hindi na siya nagkamalay dahil sa malawakang pinsala sa utak. Nagpakita siya ng X-ray sa screen. Tulad ng nakikita ninyo, 40% ng kanyang cerebral cortex ang napinsala. Partikular na malubha ang pinsala sa kanyang language at motor centers. Nanikip ang dibdib ni Emily. Isipin na ang malamig na larawang iyon ay sa kanyang ama. Sa loob ng 1 taon at 3 buwan, walang naging pagbabago. Ang kanyang Glasgow Coma Scale ay nananatiling 3. Halos katumbas na ito ng pagiging brain dead. Hindi siya brain dead, nasa vegetative state siya, sabat ni Emily. Wala pong gaanong pinagkaiba, Miss Hawthorne. Walang pinagkaiba? Ang brain dead ay patay na. Ang vegetative state ay buhay pa. Nanginginig ang kanyang boses. Hirap na siyang pigilan ng galit. Itinaas ng chairman ang kanyang kamay para patigilin siya. Please, control your emotions. We need to judge this rationally. Rationally? Pabulong na sabi ni Emily, na tila nang iinsulto. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kapatid ni Richard, si George. Paumanhin, nahuli ako. Umupo siya sa tapat ni Emily. Hindi man lang sila nagkatinginan. Ngayong narito na si Mr. George. Pakinggan natin ang opinyon ng pamilya, sabi ng chairman. Unang nagsalita si George. Hindi gugustuhin ni Kuya na makita siyang ganito. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang mamuhay ng may dignidad. Tito! Sigaw ni Emily. Buhay pa si Papa. Paano mo nasasabi yan? Tingnan mo ang realidad, Emily. Wala na ang tatay mo. Ang nakahiga dyan ay isang walang lamang katawan. Biglang may naputol sa loob ni Emily. Walang lamang katawan? Kapatid mo siya. Oo, kapatid ko siya. Kaya mas masakit. Ngunit, biglang naging malamig ang boses ni George. Kailangan din nating isipin ang daan-daang libong pounds na ginagastos sa paggamot buwan-buwan. Naaapektuhan na ang kumpanya. Naintindihan ni Emily. Ang tunay na dahilan, pera. Sa huli, pera pa rin. Kung hindi magigising ang kanyang ama, mapupunta kay George ang yaman. Dahil siya ang legal representative. Ito pala ang plano mo mula pa sa simula. Anong pinagsasabi mo? Tumayo si George. Para ito sa kapakanan ng kapatid ko. Sinungaling. Tumayo rin si Emily. Nagkasagutan sila ng tingin. Tumigil kayo! Pinalo ng chairman ang mesa. Wala tayong mapagpapasyahan kung ganito. Nagkaroon ng katahimikan. Huminga ng malalim si Emily. Huwag kang magagalit ngayon. Para sa tatay mo. May isa po akong mungkahi. Maingat niyang sinabi. Ano iyon? Bigyan niyo po kami ng 1 buwan pa. Susubukan namin ang isang bagong paraan ng paggamot. Napangisi si Dr. Williams.
Iyong sinasabi mong medisina mula sa silangan? Kalokohan. Bakit kalokohan? Wala itong siyentipikong basehan. Ilang tusok lang ng karayom, gagaling na ang utak. Hindi rin naman ninyo nagamot gamit ang kanluraning medisina, ganti ni Emily. Kaya ano ang pinagkaiba? Kung pareho lang namang mabibigo, hindi ba't mas mabuting sumubok ng bago? Hinaplos ng chairman ang kanyang baba. Nabiripika mo na ba ang pagkatao ng manggagamot na iyan? Opo, Dr. Elena Santos ang pangalan niya. Kilala po siya sa Pilipinas. Inilabas ni Emily ang mga dokumentong inihanda niya. Mayroon din siyang postdoctoral fellowship mula sa Johns Hopkins at miyembro ng International Neuro-Rehabilitation Society. Marami na rin siyang nailathalang mga pag-aaral. Pinagpasahan ng mga board members ang mga dokumento. Interesting, sabi ng isang miyembro. Pero hindi ba delikado? Isang hindi pa napatunayang paraan ng paggamot. Napatunayan na po. Binuksan ni Emily ang kanyang laptop. Narito po ang video ng kanyang paggamot. Isang pasyenteng 3 taon ng comatose, nakalakad at nakalabas ng ospital sa loob lamang ng 3 buwan. Ipinakita sa screen ang video. Isang pasyenteng nakahiga sa kama na tumayo at naglakad. Nagbulungan ng mga tao sa conference room. Baka gawa-gawa lang iyan, sabi ni Dr. Williams. Iyan po ay opisyal na medical record mula sa gobyerno ng Pilipinas. Imposibleng pekehin. Matatag na, sabi ni Emily. Sumabat si George. Kahit patotoo iyan, walang kasiguraduhan, nagagana rin iyan sa kapatid ko. Paano natin malalaman kung hindi susubukan? Sayang lang sa pera. Kung pera ang problema, gagamitin ko ang sarili kong pera. Mayroon akong trust fund na iniwan sa akin ni Papa, na mula ang mukha ni George. Malinaw na pati ang perang iyon ay gusto niyang makuha. Nagpa siya ang chairman. Magbotohan tayo. Sino ang sang-ayon na bigyan pa sila ng 1 buwan? Isa-isang nagtaas ng kamay. 5. Laban sa 4. Sa maliit na agwat, naaprubahan ito. 1 buwan, Miss Hawthorne. Kung walang pagbabago sa loob ng panahong iyon, hindi tinapos ng chairman ang kanyang sasabihin. Ngunit alam ng lahat, iyon na talaga ang katapusan. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Emily sa pasilyo. Nanginginig ang kanyang mga binti. 1 buwan lang. Sapat na kaya iyon? Emily, tinawag siya ni George mula sa likuran. Ano? Mas mabuti pang sumuko ka na. Iyon din ang gugustuhin niya. Paano mo nalaman? Ikaw ba ang tatay ko? Napabuntong hininga si George. Bata ka pa. Hindi mo naiintindihan. Minsan, ang pagpaparaya ay isang uri rin ng pagmamahal. Pagmamahal? Nakakatawa ka. Tumalikod si Emily. Ang gusto mo ay hindi pagmamahal, kundi pera. Naglakad siya palayo ng mabilis. Naramdaman niya ang titig ni George sa kanyang likuran. Isang malamig at matalas na titig. Pagbalik sa silid ng ospital, umupo si Emily sa tabi ng kanyang ama. Dad, narinig mo ba? 1 buwan daw. Tulog pa rin si Richard. Okay lang. Sapat na iyon. Pagdating ni Dr. Santos. Gagaling ka na. May kumatok sa pinto. Tuloy po. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng Asyano na hindi niya kilala. Nasa unang bahagi ng kanyang ika, 30 taon na may itim na buhok na maayos na nakatali. Magandang araw po. Ako po si Dr. Elena Santos. Mahinahon at malambing ang kanyang boses. Napabangon si Emily. Nandito na po pala kayo? Akala ko po sa hapon pa. Napaaga po ang dating ko. Mukhang kailangan na po agad ng pasyente ng tulong. Lumapit si Elena kay Richard. Inabot niya ang kamay nito at pinulsuhan. Pumikit siya at nag-concentrate. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Mahabang panahon ang lumipas. Dumilat si Elena. Kumusta po? Nag-aalalang tanong ni Emily. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. May pag-asa po. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang luha ni Emily.
Mahigit 1 taon na siyang hindi nakakarinig ng salitang pag-asa. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bag ang isang case ng mga karayom. Makikinang na pilak, manipis na mga karayom na nakahanay. Ito po ang mga karayom? Gulat na tanong ni Emily. Opo, espesyal po itong ginawa sa Pilipinas. Mas manipis at mas pino kaysa sa mga ordinaryong karayom. Malumanay ang mga kilos ni Elena. Parang isang pianista na humahaplos sa mga teklado. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Dr. Williams kasama ang 2 nurse. Anong ginagawa ninyo? Namumula ang kanyang mukha sa galit. Wala pa kayong permiso mula sa ospital. Pero basta-basta na lang. Nagpasya na po ang board na bigyan kami ng 1 buwan, sabat ni Emily. Pagkatapos pa iyon ng tamang proseso. Kung ganitong papasok ka na lang ng walang paalam. Hindi po ako pumasok ng walang paalam. Inimbitahan po ako, mahinahong sabi ni Elena. Napangisi si Dr. Williams. Ikaw pala, yung Pilipino, Miss Santos. Dr. Elena Santos. Po? Sige, Miss Santos. Nasa Britanya ka. May mga patakaran ng ospital namin. Tiningnan niya si Elena mula ulo hanggang paa. Puno ng paghamak ang kanyang tingin. Ang mga pamahiin mula sa silangan ay hindi uubra rito. Nang panamang dungdo, biglang naging malamig ang tingin ni Elena. Ngunit agad din siyang ngumiti. Pamahiin po ba ang tawag ninyo rito? Ano ang pinagkaiba? Mayroon ba itong napatunayan? Inilabas ni Elena mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder. Narito po ang aking research paper. Tungkol po ito sa epekto ng acupuncture sa neural regeneration. Nailathala po ito sa Harvard Medical Journal. Nanigas ang ekspresyon ni Dr. Williams. At ito naman po ang treatment guidelines para sa acupuncture na kinikilala ng World Health Organization. Hindi po ito pamahiin, kundi agham. Katahimikan. Tila nawalan ng sasabihin si Dr. Williams. Pwede pa ring lumala ang kondisyon ng pasyente. Mahigit 1 taon na pong walang pagbabago. Tumingin si Elena kay Richard. Mayroon pa po bang mas lalala? Lalo pang namula ang mukha ni Dr. Williams. Walang modo, doktor. Sumabat si Emily. Please, bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Para po sa tatay ko. Matagal na tinitigan ni Dr. Williams si Emily at tumalikod. Sige, pero may kondisyon. Ano po iyon? Bantayan ng aming medical team ang buong proseso at kapag lumala kahit kaunti ang kondisyon ng pasyente, ititigil agad natin ito. Payag po ako. Tumango si Elena. Lumabas si Dr. Williams kasama ang mga nurse. Pagsara ng pinto, napabuntong hininga si Emily. Pasensya na po. Ganyan po talaga siya. Okay lang po. Sanay na ako. Mapait na ngumiti si Elena. Saan man siya magpunta, ganoon ang reaksyon. Maging sa Pilipinas, noong una. Sinuri niya ang noo ni Richard. Hinawakan niya ng daliri ang mga partikular na bahagi. Baihui, Shenting, Benshen. Bulong niya habang tinitiyak ang lokasyon. Ano po iyon? Pangalan po ng mga acupoints. Dito po ilalagay ang mga karayom. Nilinis ni Elena ang kanyang mga kamay ng alkohol at kinuha ang unang karayom. Hindi po ba masakit? Nag-aalalang tanong ni Emily. Wala po siyang malay kaya hindi niya mararamdaman ang sakit. Pero huminto sandali si Elena. Buhay ang kanyang mga nerbiyo. Tutugon po iyan sa stimulation. Maingat niyang itinurok ang karayom sa noo ni Richard. 1, 2, 3. Isa-isang bumaon ang mga karayom sa balat. Sa sandaling iyon, kumislot ang mga talukap ni Richard. Dad, sigaw ni Emily. Normal na reaksyon po iyan. Isang senyales na na-stimulate ang kanyang mga nerbiyo. Nagpatuloy si Elena sa pagtuturok. Sa ulo, leeg, kamay, paa, dose-dose ng karayom ang nakatusok sa kanyang buong katawan. Para siyang may mga pilak na antena. Ngayon, kailangan nating maghintay. Umupo si Elena sa isang silya. Gaano po katagal?
Mga 30 minuto po. Sa loob ng panahong iyon, magiging aktibo ang daloy ng dugo sa kanyang utak. Tinitigang mabuti ni Emily ang kanyang ama. Naghihintay ng pagbabago. 10 minuto ang lumipas, walang nangyari. 20 minuto, tahimik pa rin. Nagsimulang mainip si Emily. May epekto nga ba talaga ito? Biglang tumayo si Elena. Anong gagawin ninyo? Iko-connecta ko po ang electroacupuncture. Electroacupuncture? Magpapadaloy po tayo ng mahinang kuryente sa mga karayom. Palalakasin nito ang nerve stimulation. Inilabas ni Elena ang isang maliit na aparato. Ikinonekta niya ang mga wire sa mga karayom. Binuksan niya ang switch. May maririnig na mahinang ugong. Sa sandaling iyon, gumalaw ang daliri ni Richard. Malinaw. Malinaw na malinaw. Ang kanyang hintuturo ay bumaluktot at umunat. Oh my God! Napatakip ng bibig si Emily. Tumulo ang kanyang mga luha. Gumagalaw si Dad. Gumagalaw siya! Tila nagulat din si Elena. Mas mabilis ang reaksyon kaysa sa inaasahan ko. Muli niyang pinulsuhan si Richard. Lumalakas ang kanyang pulso. Gumaganda ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Biglang umalingaw-ngaw ng malakas ang ECG machine. Beep! 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 Biglang tumaas ang kanyang heart rate. Anong nangyayari? Natarantang sabi ni Emily. Kalmado si Elena. Huwag po kayong mag-alala. Bahagi po iyan ng proseso ng paggising ng kanyang katawan. Ngunit dahil sa tunog ng alarma, nagtakbuhan papasok ang mga nurse. Anong nangyayari? Ang heart rate ng pasyente. Tiningnan nila ang monitor. 120 ang pulso. Tumaas din ang blood pressure. Tawagin si Dr. Williams. Bilis! Sa isang iglap, naging magulo ang silid. Nagdagsaan ang medical staff. Tabi! Delikado ang pasyente! Itinulak ng isang doktor si Elena. Tanggalin ang mga karayom. Ngayon din. Wag po. Kung tatanggalin ngayon. Sinubukan ni Elena na pigilan sila, ngunit walang nangyari. Sinimulan nang bunutin ng mga nurse ang mga karayom. Tumigil kayo! Sigaw ni Emily. Nagre-respond na ang tatay ko. Ngunit walang nakinig. Pumasok si Dr. Williams na tumatakbo. Ano to? Anong ginawa mo? Tinitigan niya ng masama si Elena. Lumabas ka. Tawagin ang security. Sandali lang po. Nagkakamali po kayo. Sinubukan ni Elena na magpaliwanag, ngunit tumahimik ka. Muntik nang mamatay ang pasyente dahil sa'yo. Sa sandaling iyon. Isang mahinang ungol. Natigilan ang lahat. Galing iyon sa bibig ni Richard sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon at 3 buwan. Dahil sa mahinang ungol na iyon, natigilan ang lahat sa silid. Lahat sila ay nakatingin kay Richard. May mga ekspresyong hindi makapaniwala. Nagsalita ba siya? Tanong ng isang nurse na nanginginig ang boses. Namutla ang mukha ni Dr. Williams. Imposible. Guni-guni lang yan. Ngunit muli. Mas malinaw ngayon. Bahagyang gumagalaw ang mga labi ni Richard. Tumatakbong lumapit si Emily sa kanyang ama. Dad! Dad! Naririnig mo ba ako? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Richard. Mainit ito. Mas mainit kaysa kanina. Nagiging stable na ang pulso niya, sabi ng isang nurse habang tinitingnan ang monitor. Mula 120, bumaba na sa 80. Normal na rin ang blood pressure. Gulat na tiningnan ni Dr. Williams ang monitor. Paano? Tahimik na lumapit si Elena. Sinabi ko na po sa inyo, bahagi po ito ng proseso ng paggising ng kanyang katawan. Kalokohan! Mahigit 1 taon siyang walang reaksyon. Naging matalas ang boses ni Dr. Williams. Tila natatakot na gumuho ang kanyang awtoridad. Imposibleng magkaroon ng ganitong pagbabago sa ilang tusok lang ng karayom. Kung ganoon, paano ninyo ito ipapaliwanag? Mahinahong tanong ni Elena. Umuungol po ang pasyente ngayon. Hindi nakaimik si Dr. Williams.
Wala siyang masabi. Biglang kumislot ang mga talukap ni Richard. Para siyang nagsisikap na dumilat. Dad! Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Emily. Please, konting lakas pa. Dahan-dahang inilayo ni Elena si Emily. Kailangan ko pong ibalik ang mga karayom. Naputol po kanina. Hindi pwede. Humarang si Dr. Williams. Masyado ng delikado. Baka mag-shock ang pasyente. Hindi po ito shock, kundi isang awakening response. Naging matatag ang boses ni Elena. Ito po ang golden time. Kapag pinalampas natin ito, baka hindi na magkaroon ng isa pang pagkakataon. Anong basehan mo? 15 taon pong karanasan ang basehan ko. Tinitigan ni Elena si Dr. Williams. Dose-dose ng ganitong pasyente na po ang nakita ko. Ang kalagayan niya ngayon ay senyales na muling nagiging aktibo ang kanyang utak. Hinawakan ni Emily si Dr. Williams. Please, Doktor. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Nag-atubili si Dr. Williams. Nalilito rin ang medical staff. Dahil malinaw na may pagbabagong nangyayari sa pasyente. Bigyan niyo po kami ng 30 minuto pa, sabi ni Elena. Kung walang mas malaking pagbabago sa loob ng panahong iyon, ako na po ang aatras. Mahabang katahimikan, napabuntong hininga. Si Dr. Williams, sige, 30 minuto. Tumingin siya sa medical staff. Pero babantayan namin. Kapag may panganib, ititigil agad natin. Tumango si Elena. Muli siyang kumuha ng mga karayom. Mas maingat siya ngayon. Isa-isang itinurok. Sa tamang lokasyon. Sa noo, tuktok ng ulo, batok, at sa pulso at bukong-bukong. Medyo iba po ang mga pwesto ngayon, tanong ni Emily. Opo, kanina po, nakafocus tayo sa pag-activate ng utak. Ngayon naman po, tutulungan natin ang sirkulasyon sa buong katawan. Ipinaliwanag ni Elena habang iniikot ang karayom, isang bahagyang pagpihit. Biglang kumilos ang mga daliri sa paa ni Richard. Gumagalaw na naman! Sigaw ng isang nurse. Ngayon, walang sinumang tumutol. Malinaw ang paggalaw. Nag-concentrate si Elena. May namumuong pawis sa kanyang noo. 10 minuto ang lumipas. Nagsimulang lumalim ang paghinga ni Richard. Para siyang nagsisikap na huminga ng mag-isa. Kahit walang ventilator. Dumarami ang kanyang spontaneous breaths. Bulong ng isang medical staff na namangha, 20 minuto. Isang himala ang naganap. Bahagyang dumilat ang mga mata ni Richard. Napakaliit, isang siwang lang, ngunit malinaw na dumilat siya. Dad! Humagulgol si Emily. Dad, ako to. Si Emily! Dahan-dahang gumalaw ang tingin ni Richard. Hindi pa nakatutok, ngunit para siyang may hinahanap. At huminto ito sa direksyon ni Emily. Emily! Napakaliit at hindi malinaw na tunog. Ngunit narinig ito ng lahat. Sinusubukang tawagin ni Richard ang pangalan ng kanyang anak. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Isang himala, napatakip ng bibig ang isang nurse at napaiyak. Isang tunay na himala. Maging si Dr. Williams ay nawalan ng sasabihin. Sa kanyang mukha, mayroong halo-halong pagkamangha at paggalang. Tahimik na sinimulan ni Elena na tanggalin ang mga karayom. Hanggang dito na lang po muna tayo ngayon. Agad-agad po, nang hinayang si Emily. Hindi po pwedeng biglain ang stimulation. Kailangan po ng pasyente ng oras para mag-adjust. Pinulsuhan ni Elena si Richard. Pero ang sigurado po, nagsimula na ang kanyang paggaling. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bukas po, mas malaki ang magiging pagbabago. Hinawakan ni Emily ang kamay ni Elena. Salamat po. Maraming salamat po. Nanginginig ang kanyang kamay. Dahil sa tuwa at pag-asa, awkward na umubo si Dr. Williams. Babalik. Babalik po ba kayo bukas? Opo, kailangan pong araw-araw. At least sa loob ng 2 linggo. Sige. Makikipagtulungan ng ospital. Ganap na nagbago ang kanyang pananaw. Wala na ang dating pagkasuplado. Kinuha ni Elena ang kanyang bag
Kung ganoon po, hanggang sa muli bukas. Paalis na sana siya nang muling umunggol si Richard. Salamat. Napalingon ang lahat. Nakangiti ng bahagya si Richard. Ang kanyang unang ngiti sa loob ng 1 taon at 3 buwan. Kinabukasan, 8 ng umaga. Ang malaking conference room ng ospital ay puno ng medical staff. Isang emergency meeting ang ipinatawag dahil sa biglaang pagbabago sa kondisyon ni Richard. Nasa harap si Dr. Williams. Hindi tulad kahapon. Mukha siyang pagod, tila hindi nakatulog. Pag-uusapan natin ang nangyari kahapon. Binuksan niya ang screen. Lumabas ang brain scan ni Richard. Ito ang larawan kahapon ng umaga at ito naman ang larawan kagabi. Ipinagtabi niya ang 2 larawan. Nagbulungan ang mga doktor. Dumami ang daloy ng dugo, sabi ng isang doktor na namangha. Opo, lalo na sa bahagi ng language at motor centers. Nanginginig ang boses ni Dr. Williams. Tila hindi makapaniwala, ngunit hindi pa natin matiyak kung dahil ba ito sa acupuncture. Nagtaas ng kamay ang isang batang doktor. Hindi po ba't maaaring nagkataon lang? Tamang-tama na pumasok ang pasyente sa recovery period, pero 1 taon at 3 buwan na siyang walang pagbabago, ganti ng isa pang doktor. Tapos, pagkatapos lang ng acupuncture, bigla siyang nagising. Hindi ito nagkataon. Naging maingay ang conference room. Nagkaroon ng debate sa pagitan ng mga pabor at kontra. Kulang sa siyentipikong basehan ang acupuncture. Pero malinaw ang epekto. Maaaring placebo effect lang. Anong placebo sa isang pasyenteng walang malay? Itinaas ni Dr. Williams ang kanyang kamay para patahimikin sila. Tingnan lang natin ang mga katotohanan. Malinaw na tumugon ang pasyente. At nag-atubili siya sandali. May pagbabago rin kaninang umaga. Lahat ay napatingin sa kanya. Humingi po ng almusal si Mr. Hawthorne. Ano? Nagulat ang mga doktor. Siyempre, hindi pa niya kayang lumunok kaya tinanggihan namin. Pero malinaw na sinabi niyang nagugutom siya. Katahimikan, isang pasyenteng mahigit 1 taon nang nabubuhay sa nutrient solutions, humihingi ng pagkain. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si George. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Anong nangyayari rito? Lumapit siya kay Dr. Williams. Nagising daw si kuya? Bakit hindi ninyo ako tinawagan? Hindi pa po siya tuluyang magaling. At ano? Naging matalas ang boses ni George. Huwag mong sabihing naniniwala kang dahil iyon sa peking manggagamot na iyon? Nataranta si Dr. Williams. Masyado pa pong maaga para humusga. Pero kalokohan. Pinalo ni George ang mesa. Panahon na talaga para gumaling si kuya. Sinuwerte lang ang babaeng iyon. Pero ang timing, Dr. Williams, tinitigan ni George si Dr. Williams. Huwag mong sabihing nagpaloko ka sa isang manloloko? Sabi mo, ikaw ang pinakamahusay na doktor sa Britanya? Williams. Nanigas ang kanyang mukha. Tinitingnan ko lang po ang mga katotohanan. Kung ganoon, suriin niyo ulit. Magsagawa kayo ng tamang medikal na pagsusuri. Tumalikod si George at sinabing, at yung babaeng Pilipino na iyon, pagbawalan niyo nang pumasok simula ngayon. Hindi po ako ang magpapasya niyan. Ang pamilya. Ako ang legal representative, sigaw ni George. Si Emily ay bata pa. Emosyonal siyang mag-isip. Habang palabas ng pinto, idinagdag niya, dadalhin ko ang abogado ko ngayon. Pipigilan ko ito ng legal. Kumalabog ang pinto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa conference room. Samantala, sa silid ng ospital, ibang bagay ang nangyayari. Si Richard ay nakaupo ng bahagya sa kama. Nakasandal sa headboard, ngunit malinaw na gising na. Dad, okay ka lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Emily. Oo, medyo masakit lang ang ulo ko. Paos ang boses ni Richard. Isang boses na matagal nang hindi nagagamit. May naaalala ka ba?
Hindi ko alam. Parang isang mahabang panaginip. Dahan-dahan siyang nagsalita. Nakakulong ako sa dilim. Gusto kong lumabas. Pero walang pinto. Namuo ang luha sa mga mata ni Emily. Pero kahapon, may naramdaman ako. Tumingin si Richard kay Emily. Isang mainit na enerhiya na kumalat sa buong katawan ko. At narinig ko ang boses mo. Talaga po? Oo. Salamat sa patuloy mong pagtawag sa akin. Niyakap ni Emily ang kanyang ama. Maingat, na parang natatakot na mabasag. Biglang pumasok si Elena. Magandang araw po. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Tiningnan ni Richard si Elena. Hindi tulad kahapon na malabo, ngayon ay malinaw ang kanyang tingin. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ngumiti si Elena. Hindi pa po tapos ang paggamot. Nagsisimula pa lang po tayo. Salamat. Maraming salamat. Inilahad ni Richard ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Elena. Naramdaman niya ang init. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si George kasama ang mga security guard. Ikaw! Lumabas ka ngayon din! Itinuro niya si Elena. Huwag mo nang lokohin pa ang kapatid ko. George? Hirap na nagsalita si Richard. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Kuya, mag-isip ka nga. Niloloko ka lang ng babaeng iyan. Lumapit si George. Para sa kapakanan mo. Tama na, sigaw ni Richard. Mahina ang kanyang boses. Ngunit matatag, lumabas ka sa silid ko. Kumunot ang noo ni George. Isang ekspresyong may halong galit at pagkalito. Kuya, magsisisi ka. Tumalikod siya at lumabas. Awkward na sumunod ang mga security guard. Napabuntong hininga si Richard. Pasensya na. Ganyan talaga ang kapatid ko. Okay lang po. Binuksan ni Elena ang kanyang bag ng mga karayom. Ngayon po, medyo mas malakas na stimulation ang ibibigay natin. Handa na po ba kayo? Tumango si Richard. Oo, gawin mo ang lahat. Makikita sa kanyang mga mata ang pananabik. Ang pananabik na muling makalakad, muling mabuhay. Sa ikatlong araw, 3 ng hapon, isang sinag ng araw ng taglagas ang pumasok sa bintana ng silid. Si Richard ay nagsisikap na bumangon mula sa pagkakahiga. Dad, wag mong pilitin. Pinigilan siya ni Emily. Ngunit nagpumilit si Richard. Ayoko nang laging nakahiga. Nanginginig ang kanyang mga braso. Masyado nang humina ang kanyang mga kalamnan. Lumapit si Elena at inalalayan ang likod ni Richard. Dahan-dahan lang po. Hindi pa po handa ang katawan ninyo. Sinuri niya ang mga braso at binti ni Richard. Masyado na pong lumiit ang inyong mga kalamnan. Kailangan po nating sabayan ng rehabilitation exercises. Rehab. Mapait na ngumiti si Richard. Dati, tumatakbo ako ng 5 kilometro tuwing umaga. Sabi ni Elena habang kumukuha ng karayom. Makakatakbo po kayo ulit. Medyo matatagalan lang po. Sinimulan niyang tusukin ang mga hita at binti ni Richard. Ito po ang mga acupoints na nag-i-stimulate ng mga kalamnan. Makakatulong po ito sa sirkulasyon ng dugo. Sa bawat tusok, bahagyang nanginginig ang mga binti ni Richard. Nagre-react ang kanyang mga nerbiyo. Biglang nagsimulang gumalaw nang mabilis ang mga mata ni Richard, kaliwat kanan, taas baba, para siyang may hinahanap. Dad! Gulat na hinawakan ni Emily ang balikat ng ama. Namutla ang mukha ni Richard. May butil-butil na pawis sa kanyang noo. Hindi. Hindi ako makahinga. Humihingal siya. Mabilis na pinulsuhan ni Elena si Richard. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niya. Mahigit 150. Umalingaw-ngaw ng malakas ang ECG machine. Beep! 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 Nataranta si Emily. Inaatake na naman po ba siya? Paano to? Hindi po. Kalmadong sabi ni Elena. Iba pong reaksyon ito. Pinindot niya ang isang partikular na bahagi sa likod ng ulo ni Richard. Ang Feng Chi Point. Huminga po kayo ng malalim. Dahan-dahan. Sinunod ni Richard ang utos ni Elena. Ho! Ha! Unti-unting naging normal ang kanyang paghinga.
Biglang nagigising ang kanyang utak, paliwanag ni Elena. Ang mga neural circuits na matagal ng tulog ay muling nagkokonekta. Sa prosesong iyon, maaring magkaroon ng panandaliang pagkalito. Hindi po ba delikado? Nag-aalalang tanong ni Emily. Normal na proseso po ito. Magandang senyales pa nga. Tinitigan ni Elena ang mga mata ni Richard. Mr. Hawthorne, tingnan niyo po ang daliri ko. Iginagalaw niya ang kanyang daliri kaliwat kanan. Sinundan ito ng tingin ni Richard. Mas malinaw kaysa dati. Okay. Ngayon, ulitin niyo po ang sasabihin ko. Emily, Emily. Mas malinaw ang pagbigkas ni Richard kaysa kahapon. London. London. 2024. 2024. Napatakip ng bibig si Emily sa sobrang tuwa. Ang kanyang ama ay tunay na nagbabalik. Ngumiti si Elena. Mabilis na bumabalik ang kanyang language function. Mas mabilis pa, sa inaasahan ko, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Williams kasama ang mga nurse. Oras na po para sa regular check-up. Lumapit siya kay Richard. Inilagay niya ang stethoscope sa dibdib nito at nakinig. Lumalakas na ang tibok ng puso niya. May pagkamangha sa kanyang boses. Normal na rin ang blood pressure. Itinutok ni Dr. Williams ang isang maliit na ilaw sa mga mata ni Richard. Normal na rin ang pupillary reflex. Napatingin siya kay Elena. Isang komplikadong ekspresyon. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Simpleng sumagot si Elena. Wala po akong ginawang espesyal. Tinulungan ko lang po ang kanyang katawan na pagalingin ang sarili nito. Umiling si Dr. Williams. O magama, lamang bulang ang bangtang ko lang pong tangtangtante. Sa 40 taon kong pagiging doktor, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Biglang nagsalita si Richard. Dr. Williams. Nagulat si Dr. Williams. Naaalala niyo po ako? Ikaw yung sumuko sa akin. May halong pait ang boses ni Richard. Namula ang mukha ni Dr. Williams. Iyon po ay isang medical judgment. Alam ko, hindi kita sinisisi. Tumingin si Richard kay Elena. Kung hindi dahil sa kanya, talagang katapusan ko na. Isang kakaibang tensyon ang namayani sa silid. Tila nasaktan ang amor propyo ni Dr. Williams. Ngunit hindi siya makasagot dahil totoo iyon. Patuloy po naming oobserbahan, matigas niyang sabi at lumabas. Sumunod din ang mga nurse. Napabuntong hininga si Emily. Ang hirap talaga sa taong iyon na aminin ang pagkakamali. Natural lang po iyon. Sabi ni Elena na tila naiintindihan. Kapag nakakita ka ng isang resultang iba sa pinaniniwalaan mo sa buong buhay mo, sino man ay malilito. Muli siyang kumuha ng karayom. Ito na po ang huling bahagi. I-stimulate po natin ang spinal nerves. Tila kinabahan si Richard at huminga ng malalim. Masakit ba? Medyo makakaramdam po kayo ng kuryente. Pero kaya naman pong tiisin. Maingat na itinurok ni Elena ang karayom sa likod ni Richard. 1, 2, 3, 6 na karayom ang nakahanay sa kanyang spine. Sa sandaling iyon, gumalaw ang mga daliri sa paa ni Richard. Parehong paa. Nararamdaman ko! Tuwang-tuwang sigaw ni Richard. Nararamdaman ko ang mga binti ko. Napaiyak si Emily. Luha ng kagalakan. Isang sandaling mahigit 1 taon niyang hinintay. Napabuntong hininga rin si Elena. Ngayon po, tunay na simula na. Malapit na po kayong makalakad. Sinubukan ni Richard na igalaw ang kanyang mga binti patungo sa dulo ng kama. Wala pang lakas, ngunit malinaw na gumagalaw. Hindi ako makapaniwala, bulong niya. Talaga bang makakalakad na ulit ako? Gabi. 7 ng gabi. Walang gaanong tao sa cafeteria ng ospital. Magkaharap na nakaupo sina Emily at Elena sa isang mesa sa tabi ng bintana. Gusto ko po sanang ilibre kayo ng tsaa. Inilagay ni Emily ang isang mainit na tasa ng tsaa sa harap ni Elena. Maliit na bagay lang po ito para pasalamatan kayo. Sapat na po ito. Ngumiti si Elena at kinuha ang tasa.
tahimik silang uminom ng tsaa. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng London. May gusto po akong itanong. Unang nagsalita si Emily. Bakit po kayo naging manggagamot ng tradisyonal na medisina? Mahirap din pong maging doktor sa Pilipinas, di ba? Ibinaba ni Elena ang tasa. Tila nag-atubili siya sandali. Dahil po sa tatay ko. Sa tatay niyo po? Na-stroke din po kasi siya. Lumaki ang mga mata ni Emily. 16 na taon po ako noon. Sabi po ng ospital. Wala nang pag-asa. Bumaba ang boses ni Elena. Tila inaalala ang nakaraan. Pero dumating po ang lola ko. Isang kilalang manghihilot sa aming probinsya. Ginamot niya si tatay gamit ang hilot at mga halamang gamot. At ano pong nangyari? Pagkatapos po ng 3 buwan, nakabangon si tatay. Hindi po tuluyang gumaling, pero nakakalakad na siya at nakakapagsalita. Namasa ang mga mata ni Elena. Noon po ako nagdesisyon. Gusto ko ring maging pag-asa ng ibang tao. Dahan-dahang hinawakan ni Emily ang kamay ni Elena. Kaya po pala nag-aral pa kayo sa Johns Hopkins. Opo, gusto ko pong pag-aralan pareho ang kanluranin at silanganing medisina. Naniniwala po ako na mas maraming tao ang maililigtas kung pagsasamahin ang dalawa. Hindi po siguro naging madali. Tama po kayo. Malaki po ang prejudice. Mapait na ngumiti si Elena. Pamahiin daw, pekeng doktor. Hindi sentipiko. Paulit-ulit ko pong narinig. Pero hindi po kayo sumuko. Dahil po buhay si tatay. Siya po ang ebidensya. Tumingin si Elena kay Emily. Kayo rin po, di ba? Hindi ninyo sinukuan ang tatay ninyo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Emily. Sabi po ng lahat, baliw ako. Tanggapin ko na raw ang realidad. Pero hindi ko po ginawa. Opo, hindi ko po kaya. Pinunasan ni Emily ang kanyang luha gamit ang panyo. Si Dad po ang lahat sa akin. Lalo na po noong maagang namatay si Mommy. Kailan po siya pumanaw? 10 taon po ako noon. Cancer po. Tumango si Elena. Tila naiintindihan. Mula noon, si Dad na po ang gumanap bilang nanay ko. Kahit gaano siya kabisi, hindi po siya lumiliban sa mga school events. Inalala ni Emily ang nakaraan. Noong 18th birthday ko po, siya mismo ang gumawa ng cake para sa akin. Sira-sira ang itsura. Napangiti siya. Isang ngiting may kasamang luha. Pero iyon po ang pinakamasarap na cake sa buong mundo. Napangiti rin si Elena. Mabuting ama po siya. Pinakamabuting ama. Kaya po hindi ko siya kayang sukuan. Muli silang uminom ng tsaa. Naramdaman nila ang init sa kanilang mga kamay. Doktor, Santos? Opo? Tuluyan po kayang gagaling ang tatay ko? Seryosong sumagot si Elena. Sa totoo lang po, hindi ko po masasabi ng 100% lumungkot ang ekspresyon ni Emily. Pero, idinagdag ni Elena, sa lahat po ng pasyenteng nakita ko, si Mr. Hawthorne po ang pinakamabilis gumaling. Talaga po? Opo. Mukhang malakas po ang kanyang determinasyon. At, tumingin si Elena kay Emily. Malaking tulong po ang pagmamahal ng kanyang anak. Ako po? May mga pag-aaral po na nagsasabing naririnig ng mga pasyenteng comatose ang boses ng kanilang pamilya. Ang araw-araw niyo pong pagpunta at pakikipag-usap ay nakatulong po. Nagulat si Emily. Talaga po bang narinig niya? Sinabi po mismo ni Mr. Hawthorne, di ba? Narinig daw po niya ang boses ninyo sa gitna ng kadiliman. Biglang tumunog ang telepono ni Emily. Tawag mula sa silid ng ospital. Hello? Miss Hawthorne? Pumunta po kayo rito. Bilis! Natatarantang boses ng nurse. Ang tatay niyo po. Sinusubukan niyang bumangon sa kama. Napabangon si Emily. Papunta na ako! Nagtakbuhan sila. Ang bagal ng elevator. Pagbukas nila ng pinto ng silid, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa kanila. Nakaupo si Richard sa dulo ng kama. Nakalapat ang kanyang 2 paa sa sahig. Dad! Emily!
Ngumiti si Richard sa kanyang anak. Gusto kong tumayo. Tulungan mo ako. Pinigilan siya ng mga nurse. Delikado po. Mahina pa po ang mga muscles ninyo. Ngunit lumapit si Elena. Ako na po ang tutulong. Hinawakan niya ang isang braso ni Richard. Hinawakan naman ni Emily ang kabila. Dahan-dahan po kayong tumayo. Nag-ipon ng lakas si Richard. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit hindi siya sumuko. At sa wakas, nakatayo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon at 3 buwan, nakatayo siya gamit ang sariling mga paa. Unang linggo, 10 ng umaga. Ang rehabilitation room ay puno ng sigla. Si Richard ay humahakbang ng paunti-unti habang nakahawak sa parallel bars. 1, 2, 1, 2. Si Elena ay nasa tabi niya, nagbibigay ng ritmo. Tumutulo ang pawis sa noo ni Richard, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. 10 hakbang ang target natin ngayon, sabi ni Elena, para palakasin ang kanyang loob. Kaya niyo po yan. Nagtiimbagang si Richard. 6 na hakbang, 7 hakbang, sa 8 hakbang, muntik na siyang matumba. Tatakbo sana si Emily, ngunit pinigilan siya ni Elena. Hayaan po nating siya ang bumawi. Nagsikap si Richard na ibalik ang kanyang balanse. Naglabasan ng mga ugat sa kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa parallel bars. At muli siyang humakbang. 9 na hakbang, 10 hakbang. Nagawa niya. Pumalakpak si Emily. Napaupo si Richard sa isang silya. Basang-basa ng pawis ang kanyang buong katawan. Hindi ko akalaing ganito kahirap. Humihingal siya. Para po kayong isang sanggol na natututong maglakad, sabi ni Elena habang inaabutan siya ng tuwalya. Magsisimula po ulit tayo sa umpisa. Sinuri niya ang mga binti ni Richard. Medyo bumabalik na po ang inyong mga kalamnan. Epekto po ito ng acupuncture at ehersisyo. Nakakamangha talaga ang acupuncture, sabi ni Richard. Noong una, hindi ako naniwala. Ngumiti si Elena. Karamihan po ay ganyan hanggat hindi nila personal na nararanasan. Lumapit ang isang physical therapist, isang batang British. Mr. Hawthorne, oras na po para sa inyong speech therapy. Tumango si Richard. Lumipat sila sa speech therapy room. Ipinakita ng therapist ang isang card. Pakibasa po ang salitang ito. Rehabilitasyon. Dahan-dahang binigkas ni Richard. Hindi pa perpekto, ngunit mas magaling na kaysa noong 1 linggo. Magaling. Ngayon naman po, isang pangungusap. I want to go home. Gusto kong umuwi. Sa mga salitang iyon, namula ang mga mata ni Emily. Gusto na rin palang umuwi ng kanyang ama. Inilabas ni Elena ang kanyang mga karayom. Maglalagay po ako ng karayom para ma-stimulate ang inyong language center. Makakatulong po ito. Itinurok niya ang karayom sa gilid ng ulo ni Richard. Ang yamen point, medyo masakit po ito. Pagpasok ng karayom, bahagyang napangiwi si Richard. Ngunit agad din siyang guminhawa. Parang lumilinaw ang isip ko. Dumarami po ang daloy ng dugo. Paliwanag ni Elena. Biglang may lumabas na hindi inaasahang salita mula sa bibig ni Richard. Emily, mahal kita. Malinaw ang pagbigkas. Walang hinto. Natural. Niyakap ni Emily ang kanyang ama. Mahal din kita. Dad. Nagulat din ang speech therapist. Hindi ka panipaniwala. Ngumiti si Elena. Inactivate po ng karayom ang kanyang language nerves. Pagsapit ng hapon, mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimulang magsalita si Richard ng mahahabang pangungusap. Ang ganda ng panahon ngayon. Pambihira para sa London. Nagdagsaan ang mga nurse. Lahat ay gustong masaksihan ang himala. Kayo po ba talaga si Mr. Hawthorne? Tanong ng isang nurse na hindi makapaniwala. Noong 1 linggo lang. Nagbiro si Richard. Ako man. Hindi makapaniwala. Parang panaginip. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Dr. Williams. Kasunod niya ang ilang medical staff.
Lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Hawak ni Dr. Williams ang isang chart. Komplikado ang kanyang ekspresyon. Ang resulta po ng brain scan. Paano po? Nag-aalalang tanong ni Emily. Ang mga napinsalang bahagi po ay gumagaling na. May mga bagong neural connections na nabubuo. Tumingin si Dr. Williams kay Elena. Hindi po ito maipaliwanag ng medisina. Neuroplasticity po iyan. Mahinahong sabi ni Elena. May kakayahan po ang utak na pagalingin ang sarili nito. Kailangan lang po ng tamang stimulation. Umiling si Dr. Williams. Pero ang bilis! Masyadong mabilis. Biglang nagsalita si Richard. Dr. Williams. Po? Bakit hindi niyo rin subukan ang acupuncture? Pabirong sabi ni Richard. Para mawala ang prejudice niyo, nagtawanan ang medical staff. Awkward na ngumiti si Dr. Williams. Pag-iisipan ko. Sabi niya kay Elena. Dr. Santos, formal po akong humihingi ng paumanhin. Nagkamali po ako. Yumuko si Elena. Hindi po kailangan ng paumanhin. Ang mahalaga po ay gumagaling ang pasyente. Inilahad ni Dr. Williams ang kanyang kamay. Sana po ay magkatrabaho tayo sa hinaharap. Tinanggap ni Elena ang kamay. Isang pagkakasundo sa pagitan ng silangan at kanluran. Gabi, nagsusulat si Richard sa kanyang tala-arawan. Nanginginig ang kamay. Dahan-dahan, bawat letra, Oktubre 21, 2004. Nakalakad ako ng 10 hakbang ngayon. Sinabi kong mahal ko si Emily. Totoo pala ang mga himala. Nakaupo si Emily sa tabi ng kanyang ama. Ano pong sinusulat niyo? Itinatala ko ang mga nangyari ngayon. Tumingin si Richard sa kanyang anak. Gusto mo ring sumulat? Kinuha ni Emily ang panulat. Nagdagdag siya ng isang linya sa tala-arawan. Bumalik na si Papa. Tunay na tunay. Ikalawang linggo, 8 ng umaga. Puno ng sikat ng araw ang silid ng ospital. Nakaupo si Richard sa isang silya sa tabi ng bintana. Hindi wheelchair, kundi isang ordinaryong silya. Dad, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Dala ni Emily ang isang tray ng almusal, toast at scrambled eggs. Isang simpleng almusal. Ngunit, espesyal para kay Richard. Ang bango, kinuha niya ang tinidor. Halos hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang isinubo ang itlog. Ang sarap. Namuo ang luha sa mga mata ni Richard. Isang lasa ng pagkain na mahigit 1 taon na niyang hindi natitikman. Pumasok si Elena. Kumakain na po pala kayo. Ngayon po, isang espesyal na paggamot ang susubukan natin. Espesyal na paggamot? Dialogue therapy po. Para maibalik ang mga alaala. Kumuha si Elena ng silya at umupo. Mr. Hawthorne, naaalala niyo po ba ang araw bago kayo bumagsak? Pumikit si Richard. Sandaling katahimikan. Hulyo 14, 2023 po iyon. Dahan-dahan siyang nagsimula, Biyernes ng gabi. Galing ako sa opisina, katatapos lang ng isang mahalagang kontrata, pag-uwi ko. Nagulat si Emily sa kanyang ama. Naaalala pa niya ang eksaktong petsa. Pagod na pagod ako. Parang sasabog ang ulo ko. Nanginginig ang boses ni Richard. Naghahanda si Emily ng hapunan. Ang paborito kong steak. Tumingin siya sa kanyang anak. Pero biglang nagdilim ang paningin ko. At, Emily! Biglang sigaw ni Richard. Sinubukan kong tawagin ang pangalan mo. Pero walang lumalabas na boses. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Natakot ako. Hinawakan ni Emily ang kamay ng ama. Okay na po ngayon, Dad. Nandito na po kayo. Malumanay na nagsalita si Elena. Ang pagbabalik po ng alaala ay isang napakagandang senyales. Patunay po na normal nang gumagana ang inyong utak. Kumuha siya ng karayom. Maglalagay po ako ng karayom para ma-stimulate ang inyong memory center. Mas marami pa po kayong maaalala. Isa-isang itinurok ang mga karayom sa ulo ni Richard. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Richard. Tila may naalala. Emily, yung birthday mo sa susunod na linggo, nagulat si Emily.
Sa susunod na linggo nga ang kanyang kaarawan. Naaalala niyo po? Oo naman. Magiging 36 ka na. Ngumiti si Richard. Kailangan kong maghanda ng regalo. Ang pagbabalik niyo po ang pinakamagandang regalo, umiiyak na sabi ni Emily. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si George kasama ang isang abogado. Seryoso ang kanyang mukha. Kuya! George? Tiningnan ni Richard ang kanyang kapatid. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Nagising ka na nga! Malamig ang boses ni George. Mukhang hindi ka masaya, mapait na sabi ni Richard. Lumapit si George. Kuya, nasa tamang pag-iisip ka ba? Anong ibig mong sabihin? Mahigit 1 taon kang comatose. Malubha ang pinsala sa utak mo. Tumingin si George sa abogado. Kailangan nating ipasuri ang iyong mental capacity ng legal. Ano? Napabangon si Emily. Anong pinagsasabi mo? Totoo naman, di ba? Kailangang matiyak na normal si kuya bago maibalik sa kanya ang pamamahala sa kumpanya. Matalas ang tingin ni George. Kung hindi, mananatili akong CEO. Biglang may naputol sa loob ni Richard. George, malinaw niyang sinabi. Noong Marso 15, 2022, nagnakaw ka ng 50 milyong pounds mula sa kumpanya. Namutla ang mukha ni George. Ano? Anong pinagsasabi mo? Akala mo hindi ko alam? Alam ko ang lahat. Tumayo si Richard. Mag-isa. Walang tungkod. Dahil sa utang mo sa sugal. Akala mo hindi ko alam? Kuya, iyon. Pinatawad kita noon dahil kapatid kita. Hinarap ni Richard si George. Pero iba ngayon. Ginalaw mo ang anak ko. May panganib sa kanyang boses. Tila bumalik ang kanyang karisma. Lumabas ka. At huwag ka nang babalik. Kuya, lumabas ka. Nayanig ang silid sa sigaw ni Richard. Nagtiimbagang si George. Ngunit wala siyang masabi. Mabilis siyang lumabas kasama ang abogado. Pagsara ng pinto, napahilig si Richard. Inalalayan siya ni na Emily at Elena. Okay lang po kayo? Oo. Pero gumaan ang pakiramdam ko. Ngumiti si Richard. Parang 1 taon na akong hindi nakakapaglabas ng galit. Pinulsuhan siya ni Elena. Nag-excitement po kayo. Kailangan niyo pong kumalma. Alam ko. Ngunit tumingin si Richard kay Emily. Gusto kong protektahan ang anak ko. Mahigpit na niyakap ni Emily ang kanyang ama. Dad, ngayon po, parang tunay na kayong nagbalik. Bulong ni Richard. Katawan, isip, alaala. 2 linggo, Lunes, 10 ng umaga. Ang malaking conference room ng ospital ay puno ng tensyon. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Sa gitna ng mesa, may makapal na mga dokumento, mga legal na dokumento na isinumite ni George. Hinihiling po namin ang isang mental evaluation para kay Mr. Richard Hawthorne, malamig na sabi ng abogado ni George. Mahirap pong paniwalaan na ang isang taong mahigit 1 taon ng comatose ay biglang magkakaroon ng normal na pag-iisip. Binuklat ng chairman ang mga dokumento. Seryoso ang kanyang ekspresyon. May court order pala ito. Opo, kailangan siyang suriin ng 3 psychiatrist. Napangisi si George, para po ito sa kalusugan ni Kuya. Baka mayroon siyang impaired judgment dahil sa brain damage. Napabangon si Emily. Kalokohan! Normal na normal ang tatay ko. Ang mga doktor ang magpapasya niyan. Matalas ang tingin ni George. At saka, inilabas niya ang isa pang dokumento. Itong babaeng Pilipino, si Dr. Elena Santos. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Ang kanyang medical license ay hindi po kinikilala dito sa UK. Ngumiti ng tagumpay si George. Maaari po natin siyang kasuhan ng illegal practice. Nagbulungan ng mga tao sa conference room. Nagtaas ng kamay si Dr. Williams. Sandali lang. Si Dr. Santos ay nagamot sa ilalim ng aking supervision. Illegal pa rin iyon. Matalas na sabi ni George. Malinaw na paglabag sa UK medical law. Namutla ang mukha ni Elena. Maaari siyang ma-deport. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Richard.
Mag-isa. Walang tungkod. May kumpiyansa sa kanyang paglakad. Kuya! Gulat na sigaw ni George. Tumayo si Richard sa harap ng mesa. Papayag akong sumailalim sa mental evaluation. Nagulat ang lahat. Dad, hindi na po kailangan. Pinigilan siya ni Emily, ngunit umiling si Richard. Hindi, gagawin ko at papatunayan ko. Tinitigan niya si George na nasa tamang pag-iisip ako. Tumingin si Richard sa mga board members at may isa pa akong gustong sabihin. Itinuro niya si Elena. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Iligal man o hindi, iniligtas niya ako, pero ang batas, susubukan sanang magsalita ng isang board member, ngunit pinigilan siya ni Richard. Ang batas ba ang nagliligtas ng buhay? O ang doktor? May bigat ang kanyang boses. Sa loob ng 1 taon, tumanggap ako ng legal na paggamot. Wala. Lumapit pa si Richard. Pero ang babaeng ito, sa loob ng 3 linggo, pinaglakad niya ako, pinagsalita, ibinalik ang aking mga alaala, katahimikan, walang sinumang tumutol. Bukas, sasailalim ako sa mental evaluation, idineklara ni Richard. At kapag pumasa ako, agad akong babalik sa kumpanya. Kumunot ang noo ni George. Kuya, wag mong pilitin, kalusugan mo muna. Pero ang tunay mong inaalala ay hindi ang kalusugan ko, kundi ang kumpanya, di ba? Kuya! At, tungkol kay Dr. Santos, tumingin si Richard sa chairman. Ako mismo ang makikipag-usap sa UK medical authorities para makakuha siya ng special license. Tumango ang chairman. Sige, titingnan natin ang resulta ng mental evaluation bago magpasya. Tapos na ang pulong. Sa pasilyo, nag-aalalang nagtanong si Emily. Dad, sigurado po ba kayo? Mental evaluation? Oo. Magandang pagkakataon pa nga ito. Tinapik ni Richard ang balikat ng anak para mapatunayan sa lahat. Lumapit si Elena. Mr. Hawthorne? Dahil po sa akin? Hindi. Dahil po sa inyo. Nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Elena. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ang lahat. Hapon, nag-ihersisyo si Richard sa rehabilitation room. Dahan-dahang naglalakad sa ibabaw ng treadmill. Mabagal ang bilis, ngunit matatag ang mga hakbang. Magaling. Konti pa, sabi ng physical therapist. Tumutulo ang pawis sa noo ni Richard, ngunit hindi siya tumigil para bukas. Para mapatunayan ang kanyang sarili. Biglang may nakita siyang isang itim na sasakyan sa labas ng bintana. Lula nito si George. Madilim ang kanyang ekspresyon. Parang may paparating na bagyo. Tumayo si Emily sa tabi ng kanyang ama. Dad! Susuko na po kaya si Tito? Hindi. Matiyaga si George, sabi ni Richard habang humihinga. Pero ganoon din ako. Binilisan niya ang takbo. Isang hakbang, isa pa, mas mabilis, mas malakas, para siyang naghahanda para sa laban kinabukasan. Hindi nakatulog si Richard. Magdamag siyang nakatingin sa kisame. Binalot siya ng kaba. Dad, okay lang po kayo? Nagdala si Emily ng kape. Ang matapang na amoy ng espresso ay kumalat sa silid. Oo, medyo kinakabahan lang. Prangkang sinabi ni Richard. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pumasok si Elena. Hindi po muna ako mag-acupuncture ngayong umaga. Kailangan pong malinaw ang inyong isip. Pinulsuhan niya si Richard. Mabilis po ang inyong pulso. Huminga po kayo ng malalim. Huminga ng malalim si Richard. Sa sandaling iyon, biglang namutla ang kanyang mukha. Arg! Hinawakan ni Richard ang kanyang ulo. Isang matalas na sakit ang tila tumutusok sa kanyang utak. Dad! Sigaw ni Emily. Nagsimulang manigas ang katawan ni Richard, ang kanyang mga braso at binti, at tumirik ang kanyang mga mata. Seizure! Tawagin ang doktor! Sigaw ni Elena. Tumatakbong lumabas ang isang nurse. Marahas,
na nanginginig ang katawan ni Richard. Umuga ang kama. May lumabas na bula sa kanyang bibig. Hindi! Hindi! Humagulgol si Emily. Susubukan sana niyang hawakan ang ama, ngunit pinigilan siya ni Elena. Delikado po! Baka makagat kayo. Nagtakbuhan papasok ang medical staff. Si Dr. Williams ang nanguna. Ayandang anticonvulsant. Bilis, naghanda ng syringe ang isang nurse. Itinurok ni Dr. Williams ang gamot sa braso ni Richard. 1 minuto, 2 minuto. Tila walang katapusan ang oras. Dahan-dahang huminto ang panginginig. Nanlambot ang katawan ni Richard. Nawalan siya ng malay. Oxygen mask! Utos ni Dr. Williams. Isinuot ang isang transparent na mask sa mukha ni Richard. Umalingaw-ngaw ng malakas ang ECG machine. Bumababa ang blood pressure. Natatarantang sabi ng nurse, 80/50. Nanigas ang mukha ni Dr. Williams. Ihanda ang brain scan! Ngayon din! Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si George. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Nagka-seizure po siya. Paliwanag ni Dr. Williams. Inaalam po namin ang dahilan. Tumingin si George kay Emily. Kita mo na? Hindi pa talaga magaling si kuya. Ngayon mo pa talaga yan sasabihin? Galit na sabi ni Emily. Ngunit hindi siya pinansin ni George. Tingnan mo ang realidad. Sa ganitong kalagayan, kaya ba niyang pamunuan ang kumpanya? Biglang nanliit ang loob ni Emily. Talaga bang babagsak na ulit ang tatay ko? Isang maling pag-asa lang ba ang lahat? Sinuri ni Elena si Richard. May kakaiba. Sandali po. Itinaas niya ang talukap ni Richard. Sinuri ang kanyang mga pupil. Kakaiba po. Anong kakaiba? Tanong ni Dr. Williams. Hindi po ito tulad ng isang ordinaryong epileptic seizure, ang pupillary response. Muling pinulsuhan ni Elena si Richard. Nag-concentrate na para bang may sinusubukang madama. Parang may lason. Lason? Nagulat si Dr. Williams. Anong lason? Ang tubig na ininom ni Richard kaninang umaga. Kinuha niya ang baso at inamoy. Mayroon itong mahinang amoy kemikal. Itong tubig. May halo. Nagulat ang lahat. Kailangan nating ipatoxicology test. Ngayon din! Utos ni Dr. Williams. Kumuha ng dugo ang isang nurse mula kay Richard. Ipinadala rin ang baso ng tubig sa laboratorio. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang resulta. May nakitang benzodiazepine sa dugo, ulat ng staff ng laboratorio. Sobrang taas ng dosis. Ano? Gulat na sabi ni Dr. Williams. Paano napunta yan sa katawan ng pasyente? Tinitigan ni Emily si George. Ikaw ba? Ano? Anong pinagsasabi mo? Nagalit si George. Kararating ko lang kaninang umaga. Ngunit hindi mapakali ang kanyang mga mata. Tila may itinatago. Lumapit si Elena. Kailangan po nating bigyan ng antidote. Tama. Tumango si Dr. Williams. Agad na ibinigay ang antidote. Dahan-dahang pumasok ang gamot sa ugat ni Richard. 10 minuto, 20 minuto, unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Richard. Naging stable na rin ang kanyang paghinga. Umungol si Richard at dumilat. Malabo ang kanyang paningin, ngunit gising na siya. Dad! Niyakap ni Emily ang kanyang ama. Bumuhos ang kanyang mga luha. Natakot po ako. Sobrang takot. Hirap na tinapik ni Richard ang likod ng anak. Okay lang ako. Ngunit napakahina ng kanyang boses. Ang katawang halos nakabangon na ay tila muling bumagsak. Napangisi si George. Ngayon, naiintindihan mo na? Imposible nang gumaling si kuya. Tumalikod siya at idinagdag. Kanselado na ang mental evaluation. Imposible sa ganitong kalagayan. Sumara ang pinto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang sandali kung kailan tila naglaho ang lahat ng pag-asa. Makalipas ang 4 na buwan, 7 ng umaga, dumating ang mga pulis sa ospital.
Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa CCTV camera sa pasilyo. Nahuli na po namin ang salarin, sabi ng investigador kay Emily. Isang janitor po sa ospital. Umamin po siyang binayaran siya ni Mr. George Hawthorne. Hindi nagulat si Emily. Inaasahan na niya ito. Talaga pong si Tito? Opo. Inilabas na po ang arrest warrant. Sa oras na iyon, nasa rehabilitation room si Richard. Muli siyang humina pagkatapos ng insidente ng paglason, ngunit hindi siya sumuko. Sinimulan ni Elena ang isang espesyal na acupuncture treatment. Ito na po ang huling paggamot, sabi niya. I-stimulate po natin ang lahat ng acupoints. Medyo mahirap po ito. Tumango si Richard. Kaya ko. Isa-isang itinurok ang mga karayom, mula ulo hanggang paa. Mahigit 100 karayom ang nakatusok sa kanyang buong katawan para siyang nakasuot ng pilak na baluti. Ikinonekta ni Elena ang electroacupuncture machine. Nagsimulang dumaloy ang mahinang kuryente, nanginginig ang katawan ni Richard, ngunit hindi ito seizure. Nagigising ang kanyang mga kalamnan. Nararamdaman ko, bulong ni Richard. Parang nabubuhay ang buong katawan ko. Lumipas ang 30 minuto. Isa-isang tinanggal ni Elena ang mga karayom. Ngayon po, subukan ninyong tumayo. Dahan-dahang bumaba si Richard mula sa kama. Lumapat ang kanyang dalawang paa sa sahig. At tumayo siya. Mag-isa. Walang tulong. Subukan niyo pong maglakad, sabi ni Elena. Humakbang si Richard. At isa pa, naging mas natural ang kanyang mga hakbang. Dad! Tumakbong pumasok si Emily, katatapos lang ng kanyang pakikipag-usap sa mga pulis. Naglalakad ka! Naglalakad ka na talaga! Naglakad si Richard patungo sa kanyang anak. 10 hakbang, 20 hakbang, 30 hakbang. Hindi siya tumigil. Mahigpit niyang niyakap si Emily. Ngayon, parang tunay na akong nagbalik. Bulong niya. Biglang pumasok si Dr. Williams. Kasunod niya, ang isang hanay ng medical staff. Hindi ka panipaniwala, humanga si Dr. Williams. Isang tunay na himala. Lumapit siya kay Elena. Doctor Santos, humihingi po ako ng paumanhin. At salamat po. Malalim na yumuko si Dr. Williams. Tama po kayo. Ang medisina, silangan man o kanluran, ay walang pinagkaiba. Ngumiti nang may pagpapakumbaba si Elena. Kung magtutulungan po tayo, mas marami pa tayong pasyenteng maililigtas. Hapon, formal na nag-check out si Richard. 1 taon at 4 na buwan siyang nasa ospital. Sa lobby ng ospital, nagdagsaan ang mga reporter. Mr. Hawthorne, isang salita po? Isang himala raw po ang inyong paggaling? Tumayo si Richard sa harap ng mikropono. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang nagligtas ng aking buhay, si Dr. Elena Santos. Itinuro niya si Elena at sa aking anak, si Emily. Salamat sa hindi pagsuko. Tinitigan ni Richard ang kamera. Personal kong naranasan ang kapangyarihan ng silanganing medisina. Kung aalisin natin ang prejudice, mas maraming posibilidad ang magbubukas. Nagtanong ang isang reporter, ano po ang inyong mga plano? Una, tuluyang pagalingin ang aking sarili at bumalik sa kumpanya. Matatag na sabi ni Richard. At kasama si Dr. Santos. Plano naming magtayo ng isang East-West Integrative Medical Center. Nagulat si Elena at napatingin kay Richard. Sana, mas maraming pasyente ang makaranas ng himalang naranasan ko. Nagpalakpakan ng mga tao. Kumislap ang mga flash ng kamera. Paglabas ng ospital, huminga ng malalim si Richard. Sariwa ang hangin ng taglagas. Uwi na tayo, sabi niya kay Emily. Isang itim na kotse ang naghihintay. Ngunit umiling si Richard. Maglalakad ako. Dad, wag po ninyong pilitin. Okay lang, gusto kong maglakad. Humakbang si Richard. Hakbang-hakbang, kumapit si Emily sa kanyang braso. Kasama rin nilang naglakad si Elena. Magkakasabay silang 3. Maingay ang mga kalsada ng London. Nagdaraan ang mga tao. Walang nakakilala kay Richard. Mukha lang silang isang ordinaryong pamilya. Doktor
Santos, sabi ni Richard, maraming salamat po. Marami rin po akong natutunan, sagot ni Elena. Ang himala po ay hindi ko gawa. Tumingin siya kina Richard at Emily. Gawa po iyon ng pag-asa ng pasyente at ng kanyang pamilya. Ang pusong hindi sumusuko ang tunay na gamot. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Isang mainit na sinag ang bumalot sa kanilang tatlo. Huminto si Richard at tumingala sa langit. Ganito pala kahalaga ang mabuhay. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat. Mahigpit na niyakap ni Emily ang kanyang ama. Simula pa lang po ito, Dad. Oo, isang bagong simula. Muling naglakad si Richard. Mas malakas, mas may kumpiyansa. Para siyang isang batang unang beses maglakad. Naging bago ang tingin niya sa mundo. Ano ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? Saan man kayo nakikinig sa sandaling ito, iwanan ang inyong mga kwento sa comment section. Ang inyong subscription at like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon.